Good morning po, Bingres, yung likod at kaibigan. Gospel Vlogging. The Gospel is according to the Gospel of St. Matthew, chapter 18, verses 21 to 35. Sa Mateo, Kapitulo 18, versikulo 21 hanggang 35. Ito po yung tungkol sa The Unforgiving Servant. Ang title niya, The Unforgiving Servant. Pero sa gana akin, hindi ko alam kung tama ba yung title. Mamaya malalaman natin bakit. Baka mas mabuti yung ibang title. Pero sige lang. Tungayan natin bakit tinawag yun na The Unforgiving Servant. May isang alipin nga nagkautang sa kanyang amo ng marami hanggang lumampas na ng milyon. Tapos walang bayad-bayad maski konti. Hanggang dumating ang panahon nga sabi ng amo, maniningil na ako. Kaya pinuntahan niya yung kanyang alipin nga malaki ang utang sa kanya. Dahil wala nang bayad-bayad. Parang walang utang. Yung pinatawag siya ng kanyang amo, dahil sinisingil na siya, ano ka ba? Wala akong naririnig sa iyo kung ano nangyari sa iyo, bakit hindi ka nagbabayad? Tapos hinayaan mong lumaki, lumobo. Ano ba yan? Ngayon, panahon na para singilin ka. Kung hindi ka magbabayad, ipapakulong kita. Nang makaawa ang alipin, lumuhod. Amo, patawarin mo ako. Huwag mo ako ipapakulong. Pinapangako ko, babayaran kita, bigyan mo lang ako ng konting palugit. Give me some time and I will pay you in full. Dahil nga, alipin, hirap sa buhay, nawa nga mo. O sige. Papalampasin ko to. Isa lang dahilan dahil naunawaan kita. Naunawaan ko ang kalagayan mo. Kaya, tanda ng nga naunawaan kita, hindi na kita ipapakulong. Yun, number 1. Number 2, at kakalimutan ko na. Dahil mukhang imposible na, hindi mo na kaya bayaran yung ganyang kalaki dahil alipin ka lang. Kakalimutan ko yung lahat yan. Lahat na yan kakalimutan ko. Magsimula ka uli. Magsimula ka ng bagong buhay. Umayo ka na. Tuwang-tuwa yung alipin. Yes! Salamat! Imagine, inabsuelto lahat. Hindi pa siya pinakulong. Ganon, kadakila ang kabaitan, kabutihan ng amo. Yung nasa back to work na siya, yung alipin, naalala niya, meron pala siya mga kapwa alipin nga may nagkakautang din sa kanya. Pero syempre, hindi milyon-milyon. Mga maliliit lang, 100, 200. Aba, ang ginawa nito, yung pinatawad niya yung kanyang kapwa alipin nga nagkakautang sa kanya. Oh, siningil na ako ni amo. Nasaan na yung mga utang nyo? Magbayad na kayo. Syempre, hindi naman naabisuhan, hindi nasabihan, hindi nabigyan ng pagkakaroon para maganda, mangalap ng pera. But surprise attack. Walang handang pera. Hindi nakapagbayad. Parts pare. Ngayon wala akong pera ngayon. Wala akong may bibigay sa iyo. Pero maghanap ako. Aba, ang ginawa ng alipin, yung pinatawad, nagalit. Hindi pwede yan. Kailangan ko magbayad ka ngayon. At kung hindi ka magbayad, ipapakulong kita hanggang mabayaran mo na lahat.
Lumuhod yung kapwa alipin niya. Nagmakaawa. Ngunit maski lumuhod na at nagmakaawa, hindi siya nawa. Pinakulong niya ang kapwa alipin niya na nagkakautang lang ng ilang daan sa kanya. Pinakulong niya. Yung nasa kulungan na yung alipin, walang nagawa, hindi naman umangal yung kapwa alipin niya dahil totoong may utang naman siya. Yung pagpapakulong ay nasaksihan ng iba pang mga alipin at nagulat sila. Nawa sila sa kapwa alipin nga pinakulong. Kaya sinubong nila sa hari. Sinabi nila, mahal hari, may kapwa alipin po kami na pinakulong. Nagulat ha, oh bakit? Bakit pinakulong? Dahil yung nakakautang sa inyo, yung pinatawad nyo, inabsuelto nyo, may utang sa konting halaga. Hindi pinatawad. Hindi binigyan ng palugit. Bagkus, pinakulong pa. Nagulat ang hari. Ha? Maski pinakitaan ko siya ng kabutihan, maski pinatawad ko siya, ganun ang ginanti niya. Ginawa niya sa kapwa alipin. Kaya sa galit ng hari, pinatawad niya uli yung alipin na nagkakautang sa kanya. Napakawalang hiya mo. Wala kang kasing sama, wala kang kaluluwa. Inabsuelto na nga kita, pinatawad na nga kita, hindi na nga kita pinakulong. Tapos ang ipapakita mo sa akin, kasamaan sa kapwa alipin mo. Hindi ko masisikmura yan. Hindi ko matatanggap yung gawain mo. Kaya pinakulong niya. Amo, lumuhod uli. Amo, patawarin niyo ako. Babayaran ko lahat ang aking utang sa inyo. Bigyan niyo ako ng konting palugit. Ang sagot ng amo, sinabi mo na yan dati, pero naging masama ka. Dahil naging masama ka, di ka karapat-dapat tumanggap sa akin ng tumanggap ng aking kabutihan. Ikulong yan. Kaya dinakip, kinulong. Buod ng istorya, bago tinapos ang Evangelyo, andun yung sinasabing pagtatapos na, be merciful as your Father in heaven is merciful. Learn to forgive each other. Forgive so as your Father in heaven will forgive you. Tapos yung tanong ni Simon Pedro, ilang ulit ba namin kailangan magpatawad? Sagot ng Panginoon, sabi ni San Pedro, ilang ulit ba kami kailangan magpatawad ng aming kapwa? 7 times? Makapitong beses? Hindi. 70 times 7. Sa biblical numerology, ang ibig sabihin ng 70 times 7 is ad infinitum. Ibig sabihin, walang hangganan ang pagpatawad natin dahil ang kabutihan ng may kapal sa atin ay walang hangganan din. Kaya, ginawang batas sa ating tao nga upang patawarin tayo ng may kapal, upang matabasan natin ang kanyang awa, kailangan obligado tayo magpatawad ng ating kapwa. Obligado tayo maging mabuti. At kung hindi natin yung magagawa, wala tayong maasahan sa ating Ama. Sa ating Ama sa langit. Dahil pinatawad tayo, binigyan tayo ng palugit, binigyan tayo ng pagkakataon, hindi natin ginaya. Kaya sabi niya, be merciful as your Father in heaven is merciful. Learn to forgive each other so that you will also be forgiven. Ganun siya kabuti. Ngunit, ito din ang barometro na dapat nating gawin sa ating kapwa. Kung hindi natin kaya magpatawad, huwag tayo aasa na tayo ay papatawarin din.
Yun po, napagaling, napagaganda. Bago lahat, bago matapos, tayong mga Kristiyano nga naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo nga nagpakamatay sa krus, ay merong nagtatabi tayo ng crucifix o imahe ng krus sa ating mga tahanan, di ba? Naglalagay tayo krus. Ang krus ay isang paalala na dati na, minsan na, ang Diyos mismo bumaba, naging tao. At hinayaan niyang patayin siya ng tao. Naging malupit sa kanyang tao, hinayaan niya, tinanggap niya. Para ipakita sa atin, gaano tayo kamahal. Ibig sabihin, the crucifix is not just the way to Calvary, the way to salvation, but the crucifix, yung cross na nakikita natin, is a constant reminder of the love of God. Ano ibig sabihin yun? Ibig sabihin, when God decided to die for us, ang sinasabi niya, tinatanggap kong makasalanan kayo at pinapatawad ko na kayo. The cross opened the gates of heaven for all of us. Ngunit, may isang obligasyon. Magpatawad tayo sa kapwa. At hindi lang yun. More than that, ang ating obligasyon, iwasan ang kasalanan, avoid sin. Dahil ang kasalanan, ang harang sa atin para hindi natin makita ang crucifix. Dahil yung crucifix, ang liwanag na magtatanglaw sa ating daan at magpapaalala, napakabuti ng Diyos. Kaya maging mabuti ka din. Kung patuloy tayo sa ating kasalanan, tinatakpan natin ang liwanag, tinatanggihan natin ang kabutihan ng may kapal. The cross paved the way for all of us. The cross is God's statement saying to us, you are forgiven. I am good and I am merciful. I will save you. That's why I died for you. Pero kung patuloy tayo sa ating kasalanan, sinasabi natin, ayoko maligtas. Patuloy tayo sa ating kasalanan, sinasabi natin, hindi kita kailangan. Pag patuloy tayo sa ating kasalanan, makakamit natin ang kasalanan ni Lucifer. Pinagkatiwalaan ng Diyos sa kanyang kabutihan, inabuso. Kaya nga, di ba, sa umpisa sabi ko, ang title, mukhang hindi yata Unforgiving Servant. Dapat yata ang title yun, The Abusive Servant. Yung pinakita na ng kabutihan, hindi pa din natuto, inabuso. Ganun tayo. Pinapakita ng kabutihan ng may kapal. Patuloy tayo sa ating kasalanan. Yung nangangabit, dahil mataas na ang posisyon na, dahil marami siyang sweldo, kaya niya magtustos ng kabit 1, kabit 2, kabit 3. Dahil yun sa kanyang isip niya, kaya ko to, kailangan, masaya ako, ito yung aking mundo, ito yung gagawin ko. Maski na pinagbigyan ng Panginoon, maski na naging mabait ang Panginoon, pero mas gusto pa din niya maging makasalanan. Ibig sabihin, kung tayo ay nananatili sa ating kasalanan, tinatanggihan natin ang kanyang pagmamahal sa atin. Tuwing gawa tayo ng kasalanan, tayo mismo ang tumatanggi sa Diyos. I want this life. Dito ako masaya. Ayun. Hindi na natin kailangan ng Diyos. Yun ang sinasabi natin. Pag nanatili tayo sa ating kasalanan, sinasabi natin, I want this. Kaya, pagdating sa panahon
Nangalo na tayo. Ano nangyayari? Tuwawa ka na pare, mangumpisal ako. Bakit? Dahil tinutulig siya na ng konsyensya. Wala nang kapayapaan. Huli na. Remember? The poor man Lazarus and the rich man. Yung mahirap, nasa langit. Yung mayaman, nasa impyerno. Yung tumawag ng mayaman, tulong! Ang sagot ni Abraham, huli na. Your time is done. Your chance was there. And you wasted it all. Kaya tayo, tuwing gawa natin tayo ng kasalanan, we have wasted the love of God for us. And we are saying, this is what I want. Kaya, kung may impyerno tayo, kagagawa natin. Nagpakamatay na nga ang Diyos. Binuksan niya ang langit para sa atin. Ngunit, patuloy tayo na naging matigas ang ulo. Naging matigas ang puso. Naging manhid. Naging bulag. Naging bingi sa kabutihan ng Diyos. Kaya, hindi nagkulang ang Panginoon. Hindi nagkulang ang Diyos. Tayo ang patuloy na nagkukulang. At kung may impyerno tayo, ito ay ating kagagawan. Bagamat ganito tayo, ang Panginoon ay palaging naghihintay, ay palaging bukas, at sinasabi sa atin, bukas ang langit sa lahat ng mataimtim na magsisisi at magbabalik loob. Magpatawad para tayo patawarin. Dito lang po. Maraming salamat. God bless us all.